Sa simula ng kwento, makikita natin si Ushio at ang kanyang ama, na isang pari. Sinasabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa 500 taong gulang na templo ng nayong ito, kung saan ang isang malamat na sibat ay sinasamba at ang sibat na ito ay talagang pag-aari ng isang mangangaso ng yokai. Ngunit si yokai ay isang halimaw, na hindi nakikita. Ngunit si Ushio ay hindi naniniwala sa kanyang mga salita, kaya nagagalit ang kanyang ama. Ngayon ay naglalakbay ang ama ni Ushio. Kaya hiniling niya kay Ushio na alagaan ang templo at kunin ang libro sa bodega. Pagkaraan ng ilang oras pumunta si Ushio sa bodega para kunin ang libro, kung saan napansin niya ang isang lihim na pinto. Nang makita ito, sinubukan ni Ushio na buksan ito. Ngunit sa prosesong ito, nahuhulog din siya. Noon lang ay nakakita siya ng yokai sa likuran niya at natakot siya. Pero may sibat sa katawan niya, na tao lang ang kayang tanggalin at sa totoo lang, 500 taon nang nakakulong ang yokai na ito dito. Ngayon naiintindihan na ni Ushio na ang sibat na ito ay sibat ng hayop, na sinasabi ng kanyang ama. Hiniling ni yokai kay Ushio na alisin ang sibat ng hayop sa kanyang katawan, dahil pagkatapos nito ay magiging malaya na siya. Sa tanong na ito ni Ushio, ano ang gagawin mo pagkatapos makalaya? Pagkatapos ay sinabi ni yokai na kakainin muna kita at pagkatapos ay gagawing buhay na impyerno ang buong lugar na ito, gaya ng ginawa ko noon. Nang marinig ito, tumanggi si Ushio na pakawalan siya. Tapos sabi ni yokai, okay, hindi kita kakainin. Ngunit tumanggi pa rin si Ushio na palayain siya, dahil pagkatapos nito ay maaari siyang maging banta sa mga tao. Pagkatapos nito ay dumating si Ushio sa paaralan, kung saan nakita namin ang kanyang kaibigan na si Ino at ang kanyang kaklase na si Nakamura. Ngunit nakalimutan ni Ushio na dalhin ang kanyang notebook. Ngayon si Ushio ay nagsimulang mag-isip tungkol sa yokai sa paaralan din. Pagkatapos ay lumalabas na si Ushio ay medyo mahusay sa football, ngunit siya ay interesado sa pagguhit. Pagkatapos ng paaralan, umuwi si Ushio, ngunit yokai lang ang iniisip niya. Sa sandaling iyon ay pumunta si Nakamura kasama si Ino upang kunin ang kanyang notebook, ngunit sa parehong oras, si Ushio ay nagsimulang makakita ng maliliit na nilalang sa paligid, habang sina Ino at Nakamura ay walang makita. Kaya agad siyang lumapit kay yokai at nagsimulang magtanong tungkol dito. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si yokai at sinabi na sa loob ng 500 taon na ito ay natipon ang aking aura sa lugar na ito, ngunit dahil sa iyo ay kumalat ito sa buong paligid, kaya ang maliit na yokai ay naaakit dito. Gayunpaman, nakipag-ugnayan ka kay Miura, kaya sinimulan mo silang makita bago ang iba. Noon lang narinig ni Ushio sina Nakamura at Ino na sumisigaw. Ngayon ay nagsisimula na siyang mag-alala tungkol sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni yokai na hindi mo sila matatalo, ngunit matutulungan kita dito. Kung saan kailangan mo akong palayain. Sa oras na ito ay walang ibang opsyon si Ushio. Kaya naman, pumayag siya dito at tinanggal ang sibat ng halimaw sa katawan nito. Ngunit inatake siya ni yokai, dahil gusto niyang kainin si Ushio at ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito, hinampes ni Ushio ang sibat ni Beast sa galit. Pagkatapos nito, kumonekta ito sa enerhiya ng kanyang kaluluwa at nabigla si yokai nang makita ito, dahil hinawakan ni Ushio ang sibat ng Beast sa kanyang kamay at kamukha niya si Yokai Hunter, na tumalo sa kanya ng 500 taon. Kanina, nang makita ito, nagsimulang tumakbo si yokai at pumayag na tuparin ang kanyang pangako. Ang maliit na yokai na nakapalibot kay Nakamura ay nagsimulang magsama-sama. Ngunit magkasamang umatake sina yokai at Ushio at nawasak ang lahat ng maliit na yokai. Noon napagtanto ni Ushio na maaaring makipag-usap sa kanya ang Beast Spear at nalaman na gumagana ito sa pamamagitan ng pag-convert ng kaluluwa ng tao sa enerhiya. Na ang tanging layunin ay multuhin si yokai. Pagkatapos nito ay nagsimulang umalis si yokai mula rito. Ngunit hindi siya binitawan ni Ushio. Dahil sa kanyang aura, mas maraming halimaw ang maaaring dumating. Nang marinig ito, nagalit si Ushio yokai, ngunit dahil sa takot ng halimaw, wala siyang magawa at pinangalanan siya ni Ushio na Tora. Biglang nakita ni Nakamura at Ino si Ushio, ngunit si yokai ay nakita lamang ni Ushio at nagsimula siyang mag-isip na kakainin muna niya si Ushio sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon, habang iniisip din ni Ushio na patayin siya. Pagkatapos nito ay nanunood si Tora ng TV, kung saan nakakita siya ng isang samurai at inaatake ang TV, isinasaalang-alang na ito ay totoo. Dahil sa kung saan si Ushio ay nagalit ng husto. Kinabukasan, dumating din si Tora sa paaralan kasama si Ushio, ngunit walang nakakita nito maliban kay Ushio.
Biglang isang football ang lumapit sa kanya, na sinira ni Tora sa isang sandali at lahat ay nagulat nang makita ito. Dahil dito, nagsimula ang isang pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Sinabi ni Tora na ang sibat ng hayop ay nasa iyong mga kamay. Kaya lang wala akong ginagawa sa'yo. Pero kakainin kita kapag may pagkakataon. Nang marinig ito, nagsalita rin si Ushio tungkol sa pagpatay sa kanya. Saktong dumating sina Nakamura at Ino at tila panaginip sa kanila ang pangyayari kahapon. Pagkatapos ay pumunta sina Nakamura at Ino sa lumang gusali ng paaralan kasama ang ilang estudyante, kung saan kailangan nilang kolektahin ang libro. Nakikita nila ang isang estatwa ng bato dito at pinuntahan ito ni Nakamura ng malapitan, ngunit biglang sumunog ang liwanag sa mata ng rebulto. Gayunpaman, walang sino man ang nagbabayad ng maraming pansin sa bagay na ito at lahat ay nagsimulang mangolekta ng mga libro. Sa sandaling iyon ang ilang kapangyarihan ay nagsimulang maging aktibo sa loob ng rebulto. Nasa loob ng classroom sina Ushio at Tora. Pagkatapos ay biglang may narinig na tunog mula sa sibat ni Beast, at naiintindihan ni Ushio na may gusto itong sabihin sa kanya. Maya-maya lang, may sumabog malapit sa lumang gusali. Nang makita ito, agad na pumunta si Ushio doon, kung saan nakita niya na ang isang estudyante ay nagsimulang maging bato. Pagkatapos ay sinabi ni Tora na ito ay may kaugnayan sa Rock Eater. Pagkatapos ay hinanap ni Ushio sina Nakamura at Ino. Ngunit ang dalawa at ang iba pang mga estudyante ay wala kahit saan. Makalipas ang ilang oras, dumarating din ang mga pulis dito at kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng 5 estudyante. Pero pakiramdam ng lahat, may kidnapper na kumidnap sa kanila. Gayunpaman, alam ni Ushio na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa isang halimaw. Kaya sinimulan niyang tanungin si Tora tungkol dito. Ngunit tumanggi si Tora na tulungan siya, dahil ayaw niyang masangkot sa anumang bagay niya, at nagsimulang magsalita tungkol sa muling pagpatay sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Ushio sa kanya. Pagkatapos nito ay inawi siya ni Tora, ngunit dahil sa takot ni Beast, wala siyang magawa, kaya pumayag si Tora na sabihin sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ushio na ang mga Rock Eater ay napakalakas. Dinadala nila ang mga tao sa loob ng kanilang hadlang at pagkatapos gawin itong mga bato, kinakain sila, ngunit hindi ito madaling talunin. Kasabay nito, dinala rin ng Rock Eater sina Nakamura at Ino sa loob ng kanyang harang. Ngunit maging ang mga pulis ay hindi makita. Ngayon, sinusubukan ng Rock Eater na takutin sila, ngunit hindi sumusuko si Nakamura sa harap niya. Kaya naman inaatake siya ng Rock Eater, at ginawa siyang bato. Ngayon ay nagpa siya si Ushio na talunin ng Rock Eater. Kaya't sinira niya ang hadlang gamit ang Beast Spear at inatake ang Rock Eater. Ngunit inatake din siya ng Rock Eater at ang Beast Spear ay lumayo kay Ushio. Noon lang, nakita ni Ushio na si Nakamura at ang iba pa ay naging mga bato na rin, ngunit hindi tinulungan ni Tora si Ushio. Gayunpaman, nakuha ng Rock Eater si Ushio. Ngayon ang hadlang ay nagsimulang magsara, kaya lumabas si Tora, ngunit si Ushio ay walang Beast Spear sa kanyang kamay, kaya wala siyang magawa. Ngayon si Ushio ay humingi ng tulong kay Tora at hiniling sa kanya na kunin sina Nakamura at Ino. Nagulat si Tora sa narinig. Dahil iba ang iniisip ni Ushio kahit sa ganitong kalagayan, ngayon ang Rock Eater ay nagsimulang gawing bato siya. Pagkatapos ay kinuha ni Tora sina Nakamura at Ino palabas ng barrier. Ngunit si Ushio ay natrap ng husto sa harap ng Rock Eater. Pagkakita nito, sinabi ni Tora na dapat inisip mo muna ang iyong sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Ushio, hindi mo maiintindihan. Pagkatapos nito, pumunta ang Rock Eater para kumain ng Ushio. Noon lang, naalala ni Tora na si Ushio ang pakay niya. Kaya't nagpa siya siyang pigilan ng Rock Eater. Ngunit nahuli din siya ng Rock Eater. Nang makita ito, nagsimulang mag-isip si Ushio tungkol sa Beast Spear. Pagkatapos biglang, ang Beast Spear ay nagsimulang lumipad sa sarili nitong. At pinalaya si Ushio mula sa Rock Eater. Pagkatapos nito, namatay si Ushio. Sinubukan ni Ushio na pigilan ang pagsara ng hadlang sa tulong ng sibat, habang sinasalakay ni Tora ang Rock Eater gamit ang kanyang kapangyarihan sa kidlat. Pagkatapos nito ay lumabas si Tora kasama si Ushio, at lahat ay nagulat nang makita ito. Ngunit ang Rock Eater ay nag-transform din sa kanyang sarili bilang Centipede Demon at muling umatake. Pagkatapos ay sinabihan ni Tora si Ushio na kailangan mong ilagay ang iyong manggas sa sibat at atakihin ang kaliwang mata nito. Nang marinig ito,
Ganoon din ang ginawa ni Ushio at inatake niya ang Rock Eater sa dalawa. Ngayon lahat ay nagulat nang makita ito. Pagkatapos nito ay iniligtas ni Ushio ang lahat ng mga estudyante. At pinatay ang Rock Eater. Ngunit ngayon ang balitang ito ay naging viral sa lahat ng dako at si Toro ay napakasaya na makita ang kanyang sarili sa TV. Kinabukasan ay bumalik ang ama ni Ushio at sinimulang sabihin sa kanya muli ang tungkol sa halimaw. Kung saan nagkaroon ng away sa pagitan ng monster at hunter sa loob ng 4 na araw, pagkatapos noon ay nagawang saksakin ni Hunter ang halimaw gamit ang sibat ni Beast. At siya ay nakulong sa isang lugar. Pagkatapos ay naging monghe si Hunter, sa kung saan nagmula ang dugong Ayatsuki. Kaya naman pinagbawalan siya ng ama ni Ushio na buksan ang anumang pinto sa ilalim ng lupa, ngunit hindi niya alam na napalaya na ni Ushio ang halimaw. Noon lang nakita ng kanyang ama ang sibat ng halimaw sa kamay ni Ushio. Kaya agad siyang lumapit upang tingnan ang bodega at laking gulat niya nang makita ang nakabukas na pinto ng basement. Pagkatapos nito ay pumunta si Ushio upang tingnan ang pagpipinta na ginawa ng isang pintor na nagngangalang Hanyu. Samantala, nakakita rin si Ushio ng kakaibang pagpipinta ng isang batang babae na ginawa ni Hanyu bago siya namatay. At ang painting na ito ay para talaga sa kanyang anak na si Reiko, ngunit tinitingnan ni Tora ang pagpipinta na ito sa kakaibang paraan at nagsimulang sabihin na, kung sino ang gumawa ng pagpipinta na ito, siya ay naging isang sumpa para sa mga tao, dahil siya ay isang demonyo. Pagkatapos nito, dumating si Ushio sa paaralan, kung saan siya pinalo ni Ken-chan, habang si Tora naman ay tuwang-tuwa sa panunood nito. Maya-maya lang may dumating na babae dito at nagsabi, "Iwan mo siya at pwede mo akong patayin kung gusto mo." Ngayong nakikita siya, naalala ni Osho ang pagpipinta ni Hanyu, at nakilala niya na ang babaeng ito ay si Reiko. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magsalita ang ilang estudyante na 4 na beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Ngayon hiniling ni Osho kay Reiko na magmodelo para sa kanyang pagpipinta. Ngunit tinanggihan ito ni Reiko at sinabi na, kung susundin mo ako ay mamamatay ka rin. Ngunit hindi siniseryoso ni Osho ang kanyang mga sinabi. Tapos biglang may truck na habol sa kanya. Ngunit gayunpaman, iniligtas niya ang kanyang sarili sa tulong ng sibat ni Beast. Noon lang nakita ni Tora ang isang masamang espiritu na umaalis dito. After that we see Rico, who was saying that, "Father, please stop doing all this." Ngayon si Osho ay lumapit kay Nakamura at tinanong siya, may kakaiba bang nangyari kay Rico? Pagkatapos ay sinabi ni Nakamura na nang dumating si Rico sa aming paaralan, wala siyang kausap. Bukod dito, pinagbabawalan din niya ang mga boys na sundan siya. Ngunit kung sino man ang hindi nakinig sa kanya, sila ay namatay sa isang aksidente sa misteryosong paraan. Pagkatapos noon ay ilang beses din niyang sinubukang magpakamatay, ngunit gayunpaman, nakaligtas siya sa bawat pagkakataon. Bukod dito, binalaan din niya si Nakamura na huwag lumapit sa kanya, at sinabing may demonyong nakatira sa akin. Ngayong alam na niya ang lahat ng mga bagay na ito, nagulat si Osho. Ngunit habang pauwi, pinigilan siya ni Ken-chan at sinabihang layuan si Rico. Nagtanong si Osho, bakit mag-isa ang buhay ni Rico? Pagkatapos ay sinabi ni Ken-chan na tumakas ang ina ni Rico kasama ang isang taong nagtataksil sa kanyang ama na si Hanyu. Dahil dito, nabigla si Hanyu at mula noon ay nalungkot si Rico. Then after some days, binigay din ni Hanyu ang buhay niya habang gumagawa ng painting. At mula noon nagsimulang mangyari ang mga kakaibang insidente kay Rico. Sa susunod na eksena, lumabas sa painting ang demonyo ni Hanyu at nagsimulang sabihin na akin lang si Rico. Kaya lang, hindi ako papayag na may lumapit sa kanya. Kinabukasan, may practice ng sayaw ang paaralan para sa isang festival, ngunit si Rico ay nanonood lamang mula sa malayo. Nang makita ito, hiniling siya ni Osho na sumayaw sa kanya. Ngayon ay sinubukan ni Reiko na tanggihan siya, ngunit gayunpaman, kinukumbinsi siya ni Osho na sumayaw. Pagkatapos ay biglang dumating ang isang buhawi at ang demonyo ni Hanyu ay nagsimulang umatake kay Osho. Nang makita ito, hiniling ni Reiko sa kanya na huwag gawin ito at naiintindihan ni Osho na ito ang ugat ng lahat ng problema. Pagkatapos nito ay dumating si Hanyu upang salakayin siya, ngunit si Tora ay lumapit sa kanya at sinabing, "Huwag mo nang subukang hawakan ang aking pagkain." Pagkatapos nito ay inatake siya ni Tora gamit ang kanyang lakas ng kidlat. Dahil dito,
Tumakas si Hanyu mula rito at ngayon ay naunawaan na rin ni Ken-chan ang buong bagay. Ngunit lahat ng ito ay dahil kay Rico, kaya nagpasya siyang magpakamatay. Nang makita ito, ginamit ni Osho ang sibat ng hayop at kasama si Ken-chan, iniligtas siya mula sa pagkahulog. Pero dumating din si Hanyu para iligtas siya at ayaw niyang makita si Rico na may kasamang iba. Kaya ngayon hiniling ni Rico kay Ken-chan na bitawan siya, ngunit tumanggi si Ken-chan at sinabi na, hindi kita kasama sa iyong mga masamang oras, ngunit ngayon hindi ito mangyayari. Nang marinig ito, umakyat si Rico kasama siya, ngunit iniisip ni Hanyu na pinagtaksilan din siya ni Rico. Kaya lumapit siya sa kanyang pagpipinta, kasama sina Rico at Ken-chan. Nang makita ito, sinubukan siyang atakehin ni Usho gamit ang Beast Spear, ngunit wala itong epekto. Pagkatapos ay sinimulan ni Tora na sabihin na ang kanyang kaluluwa ng tao ay nasa base ng pagpipinta. Kaya para mapatay ang demonyo, kailangan mong umatake doon. Pagkatapos ay hinawakan din ni Hanyu si Osho at sinimulang dalhin siya sa loob ng kanyang painting. Ngunit hindi tinulungan ni Tora si Osho dahil hindi siya tumawag ng tulong. Gayunpaman, si Tora ay nagalit ng husto dahil gusto niyang kainin si Osho, kaya iniligtas niya ang lahat at hiniling kay Osho na saksakin ang painting. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Rico upang iligtas ang kanyang ama at ang sibat ay dumaan din sa kanyang katawan. Nang makita ito, nagalit sina Ken-chan at Osho. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tora na ang sibat ng hayop ay ginawa lamang upang patayin ang mga halimaw, kaya walang mangyayari kay Rico. Pagkatapos nito ay nawasak ang pagpipinta ni Hanyu. At sinabi ng kaluluwa ni Hanyu kay Rico na hanapin ang kanyang kaligayahan, pagkatapos ay mawala ang kanyang kaluluwa. Dahil sa kung saan ang pagpipinta ni Rico ay naging makulay at sa wakas si Rico ay nagsimula ring ngumiti. Ngunit hindi alam ni Ken-chan ang tunay na pagkakakilanlan nina Osho at Tora. Pagkatapos nito ay nagtatapos ang episode.